Yun, magandang hapon mga katropang maglalado. Meron ako ditong ginawang fermented fruit juice. Ano ba ang fermented fruit juice mga katropa? Ang fermented fruit juice ay liquid na galing sa pinag-ferment na mga prutas. Gamit ang hinog na prutas at hinahaluan ng asukal saka tubig. Sa loob ng at least 7 days, yan, ipe-ferment sila. Tapos yung katas na yon na makukuha dito ay maaari nating gamitin sa mga halaman para i-spray at gamiting pampabulaklak. Yan. Dahil po yung katas nito ay mayaman sa potassium, sa enzymes at sa sugar. So pwede po itong gamitin para mamulaklak ang ating mga tanim, mamunga at tumamis ang bunga. Yan. So ito po ay 7 days na naandito sa luma kong sprayer. So ang gagawin ko ngayon mga katropa, ito ay aking sasalain at katas lang ang kukunin. Yan. So paano ko ba ginawa ito mga katropa? So meron ako nakita dito na nabubulok na saging na lakatan dito sa bahay. So sa halip na itapon, kinuha ko sa kasama yung mga balat, piniga-piga ako, tapos nilagay ko dito. Tinimbang ko muna mga katropa kung gaano ka bigat yung yung saging saka yung balat ng saging. Tapos kung gaano yung kadami, nilagyan ko din ng asukal, brown sugar, 1:1 ang ratio. Yan. So isasali na natin. Yan. Oh, grabe ang katas. So ang amoy niya mga katropa ay maasim-asim na matamis-tamis. Binuro na nga sa Tagalog yung pag-ferment na ginawa natin. Buro. Bango. Para siyang amoy ng huwag mo singgutin. Yan. Meron siyang mga katropa, mga good bacteria na ito. Ngayon mga katropa, ito na yung balat ng saging saka yung saging. May natira pang mga katas-katas, kaya naman pipigain natin yan at sasalain dito para maipon dito sa ating lalagyan. Yun mga katropa, nakuha na natin yung katas ng saging. Ayan, ganyan ang klase ng fermented fruit juice. So bukod po sa saging, pwede rin tayong gumamit ng iba pang prutas tulad ng papaya, pinya, at iba pang hinog na prutas na meron sa ating lugar. Yan. Ito pong pinagpigaan natin, yung pinigaan natin na prutas ay huwag niyo pong itatapon. Ito po ay pwede nating ipunin kasama ng mga organic materials tulad ng mga winalis na dahon, damo na tinabas o ginamas. Punin lang natin sa isang lugar at pag ito'y nabulok, magiging siyang compost o pataba. Ngayon naman mga katropa, ang gagawin naman natin ay magtitimpla tayo itong fermented fruit juice na ginawa natin. At i-spray natin sa ating mga tanim na talong, sili at kamatis dyan sa labas ng bahay. So paano ba ito timplahin? So sa 1 litro mga katropa, pwede tayong magtakal ng 1 kutsara nito, tablespoon. Yan, o kung para sigurado kayo, para hindi masyadong matapang, kung meron kayong 2 litro at 3 liters pala ito. So imbis na 3 takal ng kutsara nito, gagawin lang nating 2 para hindi masyadong matapang yung concentration. Yun mga katropa, puno na itong 3 litro na sprayer natin. At ngayon, i-spray na natin yung ating mga tanim na talong, sili at kamatis. Yung mga katropa, i-spray na natin itong ginawa natin fermented fruit juice dito sa dahon ng ating mga tanim na talong para mas lalong dumami ang bunga at bulaklak. Tapos gagawin lang natin yung pag-spray ay tuwing umaga o kaya ay hapon. Ito tayo mag-i-spray pag mahirap na. Gaano po kadalas pag-i-spray?
Mag-spray tayo ay isang beses isang semana. Ayan. Ito po ay organic mga katropa. Kaya po itong halong chemical. Kaya ito po ay safe. Safe na safe sa mga kakain. Yun mga katropa, tapos na nating i-spray yung ating ginawang fermented fruit juice. Kaya na-spray na natin itong mga tanim natin na sili, kamatis, ayan, sili at talong. Ayan. Tapos dahil sobra, in-sprayan na din itong variegated na gumamela. Ayan, pampabulaklak. Tapos in-sprayan ko na din itong guyabano. Ito ay nagbulaklak na dati, kaya lang ay binagyo. Tapos in-sprayan ko na din itong kamatis. Ayan, may bunga na. At ito, rose, para mas dumami ang bulaklak. At in-sprayan ko na din itong patani. Ayan, yan yung isang puno namin ng patani na marami na kaming naani. Ayan, dami pang bunga oh. So siguradong mas dadami pang bunga nito dahil na-spray ng fermented fruit juice. Ayun lang mga katropa, happy farming.